Malaking hamon ngayon sa pamahalaan sa pangunguna ng Bureau of Animal Industry o BAI ang implementasyon para makontrol ang pagdami ng kaso ng rabies sa bansa. Ayon sa ahensya, bago pa magpandemya ay nakokontrol naman ang pagtaas ng mga kaso ng rabies sa bansa. Nagsasagawa sila ng mga pagbabakuna at may programa rin sa pagkakapon ng mga aso na nakapaloob sa Anti-Rabies Act of 2007. The National Rabies Prevention and Control Program, ang components niya is conduct ng mass dog vaccination and registration, conduct ng dog population management o yung tinatawag natin na kapon, ligate sa iba. So kasama din dyan yung pagkakonduct ng information and education campaigns on especially responsible pet ownership. Also kasama din dyan yung pagbibigay ng pre-exposure and post-exposure vaccinations sa tao naman to. So that is courtesy of our colleagues from the Department of Health. Pero naiba ang kwento mula nang magkaroon ng pandemya. Pinakamabigat so far is yung sa COVID natin na pandemic. So dahil nagkaroon tayo ng movement restrictions, so yung karamihan ng components ng program hindi sa nagawa. Kasi nga, hindi tayo pwedeng lumabas, hindi tayo pwedeng umikot. So yung conduct ng mass dog vaccination and registration, hindi masyadong nagawa. The same with yun ng impounding. Kasi bawal din umikot, hindi din siya nagawa. Pati yung pagkakonduct ng spay and neuter or yung pagkakapon, hindi din siya nagawa. Kasi nga meron tayong restrictions during those times. So dahil medyo 2 taon din yun, medyo naging mabigat din yung implication niya dun sa ating national program. Ayon sa BAI, hindi lahat ng asong infected ng rabies ay nagpapakita ng senyales, kaya dapat na ma-monitor ang mga ito kung pinaghihinalaang apektado na sila ng virus. Ang rabies kasi may 2 klase. So yung tinatawag natin na dumb, saka yung furious. So yun yung mahirap. Si furious kasi yun yung tinatawag natin na asong ulol. So typical signs ng asong ulol, ayaw magpalapit, naglalaway. Pero yung isa kasing form, yung dumb form, yung aso tahimik lang. Pero pwede siyang may rabies na pala. So yun yung mahirap masabi na dahil tahimik siya, ay walang rabies yan kasi hindi naman siya mukhang nauulol. Kaya pag mga cases na meron tayong suspetsya na possible rabies, ang pinaka masasabi natin na payo is to call yung inyo pong respective na city veterinary offices for them to assess the situation. Kasi sila po ay trained on how to handle yung mga ganong cases. Rabies is 100% preventable kasi merong bakuna. So kailangan lang po, nagpapabakuna po tayo. Ayon sa BAI, dapat ay maging responsable ang mga pet owner dahil malaki ang kanilang pananagutan kapag nakakagat ang kanilang mga alaga. Based din sa batas, pag halimbawang ang isang aso ay nakakagat, responsibilidad ng may-ari na i-shoulder lahat ng medical expenses na mai-incur nung nakagat na biktima. So, ibig sabihin, sila yung magdadala sa klinik ng tao po para pabakunahan yung nakagat na tao. If hayop man siya, hayop nakakagat ng isa pang hayop, sila din ang may responsibilidad na ipadala sa veterinaryo yung hayop for proper veterinary medical attention. Payo din nila na pabakunahan ang mga alaga dahil may mga programa na rin ang mga lokal na pamahalaan ukol sa rabies. Ang unang-unang gusto nating i-remind sa lahat ng manonood natin na ang pagsugpo sa rabies nagsisimula sa atin, sa sarili natin, lalong-lalo na yung mga may-ari ng aso, pusa. Dahil unang-unang responsibility ng isang pet owner ay pabakunahan against rabies yung alaga nilang hayop. So, ang pagbabakuna, karamihan po ng mga local government units natin, binibigay nila yan with a minimum fee, if not yung iba libre. At yung iba may kasama pang microchipping. So, may mga cities tayo na libre kasama yun sa program nila. Ayon pa sa ahensya, dapat ding nakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan ang mga pribadong animal shelter para sa mas maayos na operasyon ng pagkukupkop sa mga hayop. Ang pinakamasasabi natin dyan, of course, is to always coordinate with the local government unit. Kasi po gusto natin yung ating actions, both from the government and the private, coordinated. So at least alam ng local government na yung mga private organizations or yung mga NGOs natin nag-conduct ng rescue operations sa itong area na to. So at least mamamap out yun ng LGU
hindi madodoble yung trabaho na gagawin natin. Makakasave tayo as well on resources. And also, if they will conduct mga vaccination activities, dapat coordinated din yon with the LGU. Sa aming pagbabalik, Ang kalungkutan dito is hindi natin makagarantisado na basta nahabol ka is maliligtas ka. Mataas po yung fatality rate ng rabies. Pag nakagat ka ng aso or pusa na may rabies, medyo malungkot na yung balita.